Maayong adlaw, 29 sa taga-Barangay Balyok ang kursunadang mitapos sa Beauty Care Skills Training Course. Sila gapamatud-an nga makabot ang kaligdong sa panginabuhian kung dili hamili. Sa among halangdon nga Congressman Carlo Nograles, nagpasalamat ko dako sa iya nga paghatag ani nga oportunidad sa amo ang mga ginikanan diri sa Balyok. Sa amo ang Congressman Nograles, nagpasalamat ko sa ugdako sa imuha nga nakaabot diri ang kanang TESDA diri sa among barangay. Dako kay kog pasalamat nga nagkuan siya, nagbugna siya ingani nga sa beauty care, sa kababahian nga nakakat-on jud ba dungagan jud og mga kuan sa mga pinansyal, makatabang. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Dekalidad nga medical nga konsultasyon atong gipatuol sa mga taga-Barangay 26. Wait, pinag-ayaw here, family. Sa doktor, bawas ni Ana. Salamat ko kay natuli ko kay importante ni sa mga lalaki. Nagpasalamat ko kay Congressman Nograles nga naigihatag nga tambal nga libre lang. Beneficiary sa libreng tuli, 80 ka buok, at sa atong medical, 300 ka buok. Dado ko akong salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyang suporta gyud namo o kay Dr. Solar sa SPMC. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao, Mindanao, may adlaw. Saldi chato inyo alagad sa kalambuan daratanan nga motod sa mga kalambuang impormasyon, kalambuang isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalabigitan. Busa abadi kami sulod sa usa ka oras sa atong programang Kalambuan Daratan. O siyempre, sa masnadan, ang partner Rafi Bermejo. Raf? Mayang adlaw kanimo Sals, ug mayang adlaw sa tanang televiewers nato sa Kalambuan Daratanan. O sa masnadan, Raf, atong dinapit nga bisita, pinalangga sa Katawan Students Davao, atong Congressman sa unang distrito, Congressman Carlo Nograles. Mayang adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong tigtan-aw sa programa natong Kalambuan Daratanan, mayang adlaw niyan. O sabi ito mga isgutanan di karong adlaw, Raf, at least aware dayon ang atong mga televiewers automatic paminaw sa itong Kalambuan Daratan. Siyempre, sama sa gihapon Sals, no? Isgutan nato itong mga update gikan sa Kongreso, no? Ikaduha, atong tanawon ning giingon sa taga-Pikas Campo nga Team Nograles line-up for 2013. Unya, ato pong isgutan kining plano sa Comelec nga mupalit niya itong PICOS machine. O siyempre, ato pong i-entertain itong mga pangutana gikan sa atong mga taga-barangay Sals. Mao katong upat nga naka-line up sa atong isgutanan karon. Murag, di na gyud nato kapugan tungod kay hapit na magandang eleksyon, murag init na ba, di ba? Nagkainit, Sals, nagkainit. Okay lang, una mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles, nakabalik na sa ilang session, unya hangtod kuno sa pudi malungtad, Congressman. Anto June 7 ang among session. So, mamanggani na kung napansin nyo sa impeachment trial, gusto yun nila tapuson before mag-June. Kay June 7, mag-adjourn me, sinidye ang tawag ni Ana, in preparation sa State of the Nation address ni President Noynoy. So, buti pa sabot, kung dili pa matapos ang impeachment trial by June 7, pag-adjourn na mo, adjourn po ng impeachment trial, ang impeachment court, and pagbalik na mo sa 4th Monday of July, balik na po ang impeachment trial on the 4th Monday of July. So, lisod kaayo na i-timing ka na siya nga maabtan pa sa State of the Nation address ni Presidente, unya ma-timing po sa among budget deliberations. So, kinihan lang tapuson po ng impeachment before matapos ang before may mag-adjourn sa June 7. So May 7 to June 7 ang among nabilin nga mga session dates before may mag-adjourn. Sa unang mga adlaw diha sa ilang pagbalik, adto na ba'y mga nahimong kasabutan
ug unsay unahon nga pagtuki nga mga balaura diha sa Kongreso, Congressman Carlo Nogales? Ang Una mabuta makasya. mga priorities namo ang pagpasar sa cybercrime bill dito sa lowering the age of criminal responsibility. Apil po diha kining Antitrust or Anti-Monopoly Act. Nya apil po diha kining kining Whistleblowers Act ug ang strengthening ang Witness Protection Program. Ug daghan pa. Pero kung priority ang atong hisgutan, mao kana siya ang ginatan-aw karon nga i-prioritize gyud diha sa Kongreso. So diha mi nakatutok kinahanglan tapuson namo na by June 7. Practically, Salz, 1 month lang ang session karon sa Kongreso. 1 month, pero ang among session is just Monday to Thursday. So dili pod nato, So, mas mubo. mas mubo pa sa 30 days. Kumbaga ang nabili na lang is 4 days times 5, 20 days. 20 days. Okay, so gikan sa imong kaugalingong panglantaw, Congressman Carlo, no, isip pa congressman sa unang distrito sa Davao, ug isip pa House Assistant Majority Leader, asa nining mga nakapending nga mga balaod nun ang gusto nimo unahon pagtuki? Para kanako ang kining lowering the age of criminal responsibility. Dapat yan ang i-prioritize nato. Tungod kay siyempre dili lang din sa Davao City kundi Tibuok nasod. Tibuok nasod nato daghan na nagreklamo na ginaabuso na kining pag below 18 ka dili ka pwedeng dakpon, dili ka pwede i-detain. Unya giabuso na ni sa mga sindikato, ginagamit ng mga bata para maghimo og mga krimen, no, robbery, snatching, drugs, kining tanan-tanan kay kabalo sila na pag oras na makuha sila ng pulis, kinihanlan na pakawalan dayon ang mga bata. So ang dili nato gusto na ginagamit kini sa mga criminal syndicates. Gani ang uban sa mga kabataan, matud pa sa uban pong mga congressman, no, na kana sila doon na dala-dala na birth certificate. So diha nimo makita na ginaabuso na gyud ni siya. So ang among nasabutan diha sa Kongreso, kung mapasar kining maong balaod, ma-lower na siya gikan sa 18 mahimo ng 15. So in other words, pag 15 years old above, pag 15 years old well, actually, pag 12 years old below, kana pakawalan nimo. Murag dili nato pwede na prisuhon because exempted from criminal liability yun. Pero na civil liability, no? Pero sa criminal liability, pag 12 years old below, exempted na siya. Pag 12 years old to 15 years old, tanawon usa nato if acted with discernment. No? In other words, kabalo ba ang bata na ang iyang ginabuhat or ginahimo is krimen ba? So, mao na siya. From 12 to 15, if tinaw na to if nag-act with discernment. Pero, so, in other words, pwede pang i-argue na without discernment, wa siya kabalo o wala gyud siya knowledge na ang gibuhat is mali. Pero na ay dinhi sa among proposed bill is kung 12 years old to 15, kung ang krimen na gihimo or gibuhat na krimen is murder, parricide, homicide, rape, robbery, drugs, or any crime 12 years ang penalty above, ang assumption is nag-act siya with discernment. Human naapatay provisions diha na kung mahibawan or maimbestigahan na ang giabuso tong bata, meaning to say gigamit ang bata para maghimo sa krimen, katong mga mastermind or katong naggamit sa bata, kinahanglan silutan sa maximum. Then doon na po tayong mga provisions diha nga kung repeat offender ang bata, then we will assume na pag repeat offender ang bata, kinahanglan masilutan ang bata. Okay, repeat offender. So daghan kay mga provisions dito na gibutang nato specifically after the passage of the Juvenile Justice Law, nakita nato ang mga loopholes sa sistema. So kining among gipasar karon
and pending approval on second and third reading, gusto namong i-plug ang mga loopholes. Anya, doon na pa'y isa di ay na bill na murag i-prioritize karon gikan sa administrasyon nato kining syntaxes. Kanang pagpataw og buwis sa alcohol and sigarilyo. Na ang effect niya na is ang excise tax sa excise taxes sa beer, sa alcoholic beverages ug sa kining sigarilyo is murag patas-an nila para i-curb ang kini mga sin vices or ginatawag. So usapod na no, before mi nag-break usa ka na sa giratsada dito sa committee on Ways and Means. And I think the instruction is kinihanlan madala dayon kana siya sa plenary para among hisgutan kana siya. Then after which ipasar dayon sa House of Representatives, then of course kinihanlan ipasar pud sa Senado. So yun yung latest development na katong syntaxes sa mga priorities po di ay. Okay. Apan din nato ni malikayan Congressman Carlo no nga sa di madugay puro na pud pamulitika ang mahitabo sa Kongreso tungod kay hapit naman ang piniliay. Ang pangutana doon na pa kay panahon ang Kongreso nga muhuman ini mga balaodnon nga angay nilang tukion diha sa plenaryo, Congressman. Kaya man kay cooperative naman ang mga congressmen eh. Kabalo ka Raf, basta magpatawag dayon og meeting ang Kongreso or magpatawag dayon og warm bodies natawag ang speaker para lamang mapasar ang mga priority measures, mag-cooperate man dayon ang mga kongresista. So, if need be, sasama, karon medyo high-tech naman ta, text na naman ang kinahanglan. Kung gikinihanlan gyud ang presensya sa kadaghanan sa mga kongresista, usa ka text laman na. So, bisan pa man ang uban nato mga kaubanan diha sa House of Representatives, medyo busy na karon sa ilang pagkampanya, sa ilang mga distrito. Kaya di nato malikayan 1 year to go before election, syempre campaign na mode na ang kadaghanan sa MOA. Text lang man gikan sa House of Representatives or text gikan sa Speaker's Office, immediately ang presence sa mga congressmen ma-expect man dahil ni man siya. So if there are very kining important and priority measures na kinihanlan dayon ipasar sa House of Representatives, I don't think magkaroon tayo ng problem sa quorum. Okay. Kining nagkaduol naman yun ang eleksyon na Congressman Carlo Nograles. Mabati na ba sa Kongreso ang problema sa attendance diya sa mga membro sa House of Representatives nga nakapikto sa ilang quorum, Congressman? Sa tinuod lang, medyo dili na inanakadaghan ang mga kongresista na nagasikot karon sa hearings or sa among mga plenary sessions. Pero sama sa akong gingon, kung kinihanlan man ipasar ka na siya, dali lamang kaay magpatawag og warm bodies diha sa Kongreso. Karon lang, of course, understandably, kadaghanan lagi is medyo nakafocus sa local political elections nila. And so, it's not as many as before, no? Medyo naapektahan gamay ang atong attendance. And then of course, dili po natin malikayan na may impeachment, no? So, medyo naka-apekto po to siya. But, again, as I said, kung kinihanlan ng leadership na magpatawag dayon og presensya sa mga, magkinihanlan sa presensya sa mga kongresista, dali naman kaya istoryahan ng mga congressman. Congressman Carlo Nograles, nakita sa television nga taga-Picas Campo, di pa lamang dugay nag-iskot may kalabutan sa gingong at kining line up sa Team Nograles sa sunod tuig 2013 nga gingon nga usa kini sa mga nakapakugang sa mga katawhan diri sa Davao. So usay imo ikasulti ka bahin ini? Actually wala pa na ako makita na siya. No, nalay nagbalita sa koa nga doon na day ingon anang klaseng line up announcement daw or murag igawas daw sa TV or murag ingon ana. Pero sunod lang wala pa na ako makita to siya. Na balita lang nako and doon na po ko nabasa sa mantalaan. Mawala na.
mas nakauna pa hinuon sila, wala hinuon ang Team Nograles nagpalabas niya. Wala. Dili nagikan sa Kung among kampo. atong hisgutan na siya, Congressman Carlo, no, katong giingon nilang lineup ninyo, no, sa Team Nograles para Kuno. karong 2013. Daghang pangalan ang migawas, no? Una niya na, siyempre, migawas ang pangalan ni kanhing Congressman na Roy Lopez isip inyong mayor, no? Karong umabot nga 2013. Unya, ikaw, isip Congressman, karon mudagan kuno og vice mayor, no? Ubos ni Roy Lopez. Unya, sa ikaduhang distrito, si Dado Mahipos pod ang ilang ginganlan nga mo'y inyong Congressman sa ikaduhang distrito. Og dito sa ikatulo, si Bernard Alag, no? Si Konsehal Bernard Alag. Ang pangutana, tama ba Kinsa sa ning- first district? First District, si Speaker Boy Nograles dahil sa First District, no? Kaya musaka mo daw kuno ka dito sa pagka-vice mayor. So, si Speaker Boy Nograles mo balik. Ang pangutana lang sa katawhan, kung tama ba daw ning ilang giingon dito, no? O kung tama man, pila pod ka porsyento kini itandi dito sa kamaturan, Congressman Carlo. Actually, sama sa ang ingon, karon lang ko nakadungog ni ana. So, sa laktod na pagkasulti, o para magkwentas klaras gid nato kini siya, kanang maong balita, una sa tanan, dili nagikan sa ako, dili nagikan sa akong amahan, sa dili inyong kampo. nagikan sa among kampo. So natingala lang mi ani nganong nakagawas man og lineup na bisan kami, wala pa man nanamo ni na hisgutan kining mao nga lineup. Pero tingali di man na kalikayan na dunay mga spekulasyon, unya dunay mga haka-haka, unya dunay mga istoryang ingon ani, istoryang ingon ana. Kay tingali sa national level ang mga ubang partido naghimo na sa ilang senatorial lineup. So basin unya dinhi sa local politics naghimo-himo pod sila Ilahang lineup. posibleng lineup. Pero talking about kini mga lineup mango draft, sa tinuod lang, sayo pa man kaayo. Gani, 1 year to go before elections, kini mga spekulasyon regarding sa mga lineup, daghan pa ang pwedeng mahitabo, no? Daghan pa ang pwedeng mausab, daghan pa ang posibleng possible na mga kining contenders or possible na mga i-appeal sa usa ka lineup gani 1 day to go before the election or even 1 day to go before the last day of filing or even the day of the filing pwedeng mausab ka na siya. So kining mga lineup na mga speculation para kanako sayo pa kaayo, and I don't think na hindi mo natin siguro seryosohin mo na masyado itong mga ganitong klaseng usapan. Okay. Side ni Congressman Carlo, no, nga dunay panawagan nga padaganon kapag usab. Ang pangutana lang kung ni santo pud ba sa imong unahuna kining ilang giingon nga mudagan ka isip vice mayor sa atong dakbayan. Wala. Tungod kay since before ang among responsibility na sa pagserbisyo namo has always been diri sa First District sa Davao City. Sa panahon pa sa akong amahan, hantod karon ako na ang nahimong congressman, ang among sense of responsibility ug obligasyon namo ang pagserbisyo sa mga lumulupyo dinhi sa unang distrito isip kongresista. So hanggang naay pagsalig o naay pagtuo ang mga tao sa among pagserbisyo ug pagdala sa mga programa o mga proyekto dinhi sa unang distrito, samtang na ang ilang pagsalig o pagtuo, magpabilin ako dinhi sa pagkakongresista sa unang distrito. Mao kini ang among ginatutukan, mao kini ang among responsibilidad, mao kini ang among obligasyon, labi na sa kadaghanan sa mga lumulupyo dinhi nga nagaasa pod sa among mga hinabang pag-alagad o pagserbisyo. Okay. Si kanhi Speaker Prosper Boy Nograles, imong amahan, mingon siya sa usa ka periodista nga kung siya padaganon pagka vice mayor nga kini tungod kay pabor sa partido iya kining buhaton. So usay mo ikasulti ka bahin ni Congressman? Kinsa daw niya nakaistorya? Usa ka periodista. Maay pa tong periodista kay nakaistoryahan ay sila gingon ana. Kay sa tinuod lang Zads, bisan ako ay karon lang ko nakatungog ang inanang klaseng
situation or kining speculation na ingon ana, no, or kining set up na ingon ana. Nagaistorya mamipirmi sa akong amahan halos adlaw-adlaw, or kung naa siya diri sa Davao or to ako sa Manila, nag-istorya man mi. Pero may patong periodista kay nakadungog siya gingananing klaseng ano, no? Kuan. Pero ang akong amahan, he is butang natong happily retired, no? Retirado naman siya. Ka-concentrate na lang siya sa tawag pa ni Shane Dolor, apostolic mission. Tigbantay sa apo. Pareha rin no? speaker. Diha siya, apostolic missionary naman daw kuno. So he's happily retired. And matod palagi niya, matod pa niya is tapos na siya sa iyang pagserbisyo, ang pag-alagad niya, pila na katuig, ang gidedicate niya sa public service. So, para kaniya, panahon na para sa mga kabataan. Matod pa niya, panahon na para sa mga kabataan. So, it's always a time to, retire. So, he has retired from politics. Pero kana siya, sa akong pagkaila, sa pagkakilala ko kay Boy Nograles, kana siya, retired na siya, and only certain circumstances will bring him out of retirement. Kung sa boksingero pa na, di ba? Retired ka sa boxing, pero kung may magsamok-samok na sige hagit, or naihagit or whatever, no? Kung naay mga inanang klase mga panghitabo, boxing na sad. Balik na sa ring. Mao na siya. Pero kung tutusin, kung okay naman, hindi naman kailangan, okay na siya sa ganyan. Okay na siya sa ganyang buhay. No? Kay mamana, nagka-serbisyo na siya, hatag na siya sa iyang panahon. Karon ang panahon, matod pa niya, is para na sa mga kabataan. Parag, ano na ba? Next generation na. Matod pa niya. But, maulagi na. If need be, no? Sa tinuod lang, ako, bisan amahan nako na siya, dili nako makontrol sad. O dili pud nako ma-predict 100% kung unsay buhaton sa akong amahan o unsay dili niya buhaton. Una sa tanan, amahan nako na, anak lang ako. So dili nako na siya ma-predict, dili nako makontrol na, dili nako kaing diktahan kana siya. He's his own man. Diba? So, he will do what he has to do. He will do what he wants to do. No? And, ana na siya. Anang among relasyon. With your permission, Congressman Carlo Nograles, hiskutan nato ning laing pangalan nga gingon nga appeal sa line-up sa Team Nograles para sa susunod nga eleksyon. Si kanhi Congressman Roy Elias Lopez nga dumadaganay pagka-mayor sa umabot nga eleksyon diri siyudad sa Davao. So, usay mo ikasulti ka bahin ni Congressman? Sa tinuod lang, Zalds, kami ni Congressman Roy Lopez, the last time kami nag-usap niyan was siguro Christmas. December. Kunya, kana siya, greetings lang. Christmas greetings lang na siya. Previous to that, siguro, the last time ni nag-storyanay was during the canvassing, no? Canvassing of the President and Vice President dito sa House of Representatives, no? Human ato, greetings lang, pag-abot sa Christmas, niya, kumusta lang, mga inaanang klaseng mga text, or magtawagan kami. Pero, cellphone lang, and yun nga, the last time I talked to him was Christmas, and Christmas greetings lang to siya. Greetings and Happy New Year. So, hindi ko rin alam kung ano yung plano niya. No? Hindi ko rin ma-predict kung anong gawin niya. So, mga na siya. Wala pa, in fact, wala ko kabalo kung unsay iyang plano karong 2013. Kung tagan ba siya, kung unsay position niyang iyang daganan.
etc. etc. I think he's practicing law. I know that tuwa siya sa Manila karon. I don't know if he comes to Davao often. Ang alam ko is abogado naman si Roy. So alam ko nagpa-practice siya ng abogado siya dito sa Manila. Si Dado Mahipos isip ikaduhang congressman sa ikaduhang distrito, Congressman Carlo. Dawaton pugka siya sa Team Nograles para diha. Si Dado Mahipos, Councilor Dado kasi iba yung partido niyan, di ba? Lahi ang partido niya, na siya yung national party. He belongs to a national party. If I'm not mistaken, I think it's NP. I think NP ang iyang partido. So, lahi ang iyang partido, lahi po ang akong partido. Lahi po ang partido sa akong amahan. Di ba? So, ang pangutana is, unsa ba'y plano sa partido namo? Di ba? Ang akong partido, yung partido, mag-merger ba na siya? And also, again, I don't know kung unsay plano ni Dado sa karong umabot na eleksyon. So, whatever it is, nasa kanya yan. Hindi pa talaga kami, hindi naman kami nag-uusap regarding that. No? The last time ko nakita si Dado siguro was election pa. Para sa ikatulong distrito, matod pa sa taga Picas Campo, ang mudagan kuno pagkakonsehal ubos sa Team Nograles, no? Para karong 2013 mao si Konsehal Alag, no? Ang pangutana kung nakighisgot ba si Konsehal Alag sa Team Nograles? Wala. Wapod. Wala. Galit lang po do. Ano ba talaga, kuya? Iba-iba rin ang partido ni Councilor Alag, di ba? And it's his first term. First term niya as councilor. So I don't know kung magtakbo siya ng Congress bigla from councilor to Congress. Again, yung demokrasya naman natin, you can run for whatever position basta qualified ka. Di ba? Ang qualifications lang naman natin dito is age, diba? Filipino citizen, residency, Antigong basa. Read and write. Ano lang na. So, kung gusto ka, di dagan. Init-init na gyud. Init-init. Daghan pa tagisgutan sa no apan na ato sang taga-agi gayon ang atong mga pahinumdom, no. Ay mugawa kay mo balik ta atoy padayon ang mga pangutana nining atong nagkainit nga hisgutanan karon. Kalambuan, dalat-tanan. Maing adlaw, 29 sa taga-Barangay Balyok ang kursunadang mitapos sa Beauty Care Skills Training Course. Sila gapamatud-an nga makabot ang kaligdong sa panginabuhian kung dili hamili. Sa among halangdon nga Congressman Carlo Nograles, nagpasalamat ko dako sa iya nga paghatag ani nga oportunidad sa amo ang mga ginikanan diri sa Balyok. Sa amo ang Congressman Nograles, nagpasalamat ko sa ugdako sa imuha nga nakaabot diri ang kanang TESDA diri sa among barangay. Dako kay kog pasalamat nga nagbugna siya ingani nga sa beauty care, sa kababahian nga nakakat-on jud ba dungagan jud og mga kuan sa mga financial, makatabang. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Dekalidad nga medical nga konsultasyon atong gipaduol sa mga taga-Barangay 26. Wait, wait here. Sa doktor, boss ni Ana. Salamat ko kay natuli ko kay importante ni sa mga lalaki. Nagpasalamat ko kay Guzman Nograles nga naigyatag nga tambal nga libre lang. Beneficiary sa libreng tuli, 80 ka buok, at sa atong medical, 300 ka buok. Dado ko akong salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyang suporta gyud namo o kay Dr. Solar sa SPMC. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.
Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Sals, doon na kayo nabiya ang pangutanan, no? Kalabot gihapon niya itong giingon sa taga-Pikas Kampong line-up sa Team Nograles para karong 2013. Okay, Raf, lain pa mapunta na Congressman Carlo Nograles. Sa Team Nograles sa umabot ng election 2013, mutumabak ka sa line-up ang pangan sa kanhi Mayor Benjamin de Guzman para sa Ciudad Dapa. Hindi ko alam. Hindi, Zald. Si Attorney Ben de Guzman, attorney man na, abogado man na, nag-practice siya ng law karon. Diba? So, wala ko kabalo kung sa'y plano niya. Diba? Magkita mi, hindi man mag-isgot kayo o politics. No? Of course, may usapan ganyan, kumusta ang Congress, ana. No? Pero kung unsay plano niya karon 2013, wala pag yun mi mag-isgot niya na. Kaburo ka, Zalds, daghan manggod kining spekulasyon laman ni, no? Puro speculation. Pero daghan ang pwedeng mahitabo. Daghan pod ang pwedeng dili mahitabo. Diba? So, murag, wala ta kabalo. Wala ta kabalo kung unsay developments, no? Depende pod na. Right now, wala ta kabalo kung automated or manual. Diba? So, usapod na sa ginatanaw nga factors sa uban, tingali, no? Nganong importante man na. Kay, remember, pagdating ng kung automated election, mag-file mi og among candidacy og sayo. Kung manual, medyo dito na sa 90 days to go or 45 days to go before election. Pero sa automated, kay mag-imprint pagballots, matod pa nila, kinalan by October, mag-file na ka sa imong certificate of candidacy. So, all of these factors, ginatanaw na eh. So, I really don't know. Unas tanan, dili man ako si Ben. Di ba? Dili man ako si Roy. Dili man ako si Prospero. Dili man ako si Nganana. So, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Napungutan na lang na tungod kay mura magug ikaw ang permanente nga makitaan sa mga katawhan, makitaan sa mga periodista o mga media. Pero para kang ako, tingali, kung gusto nato mahibawan kung sa'y plano, sila ang atong, di ba? Sila ay atong pangutanon. Dili man ako ang spokesperson sa nila. Wala man ko, dili man po ako ang abogado nila. So, dili ako authorized, di ba? Kining may kilabot sa among mga nadungog nga mga komentaryo nga posible po daw nga di magbangga ang mga campus sa mga Duterte o Nograles karon umabot nga pinili ay Congressman Carlo, unsa po ang imong ikasulti sa maong komentaryo? Then we will have political peace in Davao City. At least, okay. Si Sal Di Chato o si Rafi Bermeno bangga. Okay, ato pong hisgutan kining lain pang issue, Congressman Carlo, nga doon naghapoy kalambigitan niya ning issue sa piniliay, no? Nabasa na mo sa nasyonal nga mantalaan nga naghisgot ka nining precinct count optical scan o PICOS, no? Ug wa mi masayop, imong giingon sa Commission on Elections nga magpahigayon unta sila og laing proseso sa bidding, no, kalabot sa ilang planos pagpalit og PICOS machine. Yes, kay ang issue manggod sa Supreme Court, mao nang gidala nila dito sa Supreme Court ug nakakuha sila og temporary restraining order kung TRO is tungod manggod kay na-extend ang katong option to purchase. And because na-extend ang option to purchase, walay naka-appeal sa bidding. So, sa ato pa, automatically na-award sa Smartmatic. So, ang question karon, okay ba na? Pwede ba na? Mao nang question eh. The only question right now in the Supreme Court, although gina-question po nila nga daghan ang mga glitches, daghan ang mga sayop, daghan ang mga daghan ang wala masunod ang mga kining ang balaod. No, but really the only reason nganong na TRO na siya is regarding dito sa wala mag-conduct og bidding.
public bidding. And for me, parang ako, para matapos lang ang issue, ang suggestion ako sa COMELEC, why don't we just do bidding? Mag-bidding na lang ta. Mag-open public bidding na lang ta para sa PCOS machine because number one, para makaparticipate ang katong mga nagreklamo. Number two, para we can get the best possible price. No? Kaya ang issue also is kulang daw ang kwarta sa COMELEC eh. Diba? And number three, para dili na kinihanlan, hisgutan pa ang pending case karon sa Supreme Court. Kay matod pa sa COMELEC, ang ginaproblema nila is kung mag-drag on daw ang case sa Supreme Court. Kung madugay pa ni siya, kung dili dayon daw desisyonan sa Supreme Court kining maong kaso, then we will be forced to do manual. Kay wala na day oras para mag-bidding. So, ingon ako, sige, shortcut ta. Kay kung bidding lang atong giniskutan, why don't you just conduct the bidding? And if you conduct the bidding, kung sino manalo dyan, kung Smartmatic man ang manalo dyan, di okay. Kung sino manalo sa bidding, yun ang manalo. Kay para hindi na natin maging moot and academic na lang itong case sa Supreme Court. Because ang ginakadlukan sa kadaghanan, ang concern sa kadaghanan is basin mabalik pa daw ta sa manual. O kung mabalik ta sa manual, basin pagtawanan tayo ng international community na, uy, balik naman mo sa Stone Age na sad, balik naman mo sa barbaric age na sad. Nakasuway na unta. Na automated naman mo, dapat karon balik na po mo sa manual. Okay, so para tapos na ito, mag-conduct na lang kayo ng bidding ulit. And then kung sino manalo, di panalo. Para automated pa rin tayo. Mauna na akong suggestion para tapos na ito. Alang sa kasayuran niya itong mga wala makasinati sa isyo, Congressman Carlo, pwede ba nimo tagaan o gamayng kasayuran na kining katawhan, no, kalabot nining plano sa COMELEC sa pagpalit nining PCOS machine? Unsa bigod ay ang hinungdan ang tinubdan? Dili, ang nahitabo man gud ani Raf is ang Smartmatic nanalo sila nung bidding para sa 2010 election, di ba? So karon dito sa contract na ang good na siya ay option to purchase. Which is ang gigamit man gud natong PCOS machine last 2010, gilease lang nato to, gihulam lang nato to. Girentahan lang nato to sa Smartmatic. Pero under the contract with Smartmatic, naatay option to purchase. So in other words, noong May 10, 2010, girentahan natong makina, girentahan natong PCOS machine, pero huma naman pagkatapos ng eleksyon, naatay option, o sige, kung gusto ninyo exercise ang option to purchase, inyo na siya, i-transfer na mo ang technology, i-transfer na mo ang hardware, tagaan na mo kamo og instruction manual, tanan-tanan, i-train ta mong tanan, kung saan paggamit sa PCOS machine, etc., etc., appeal na siya sa option to purchase. Pero, kining option to purchase nato, hantod or kutob lang ni, or ma-exercise lang ninyo ni siya, up to December 31, 2010. Mao na siya nakabutang sa kontrata. Natapos na lang December 31, 2010, hindi gi-exercise sa COMELEC ang option to purchase. Natapos na lang ang December 31, 2011, wala lang gihapon gi-exercise ang option to purchase. Okay? Now karon, niabot na ang 2012, March. Wala ta kabalo na di ay even if nag-expire ang December 31, 2010 option to purchase, Smartmatic extended it. No? Okay. Gi-extend nila. Okay, expired na December 31, 2010. Pero, pag abot sa December 31, 2010, yun ang Smartmatic, sige, extend na mo ni. Up to March 31, 2012. Ana. Ang pangutana, pwede ba na siya? Is that legal? Is that valid? Under our laws. Mao na siya ang pangutana. Mao na siya ang gina-question karon sa Supreme Court. Kung pwede ba na buhaton sa usa ka party to the contract. Pwede bang i-extend ang option to purchase? Pangutana mo, nganong dili man pwede?
unsa man di ay ang questionable diha kung i-extend nila. No, natapos ang contract, i-extend nila. Ang gina-question man gud diri, kung ang usa ka party sama sa Smartmatic, pwede lang siya magbuot-buot nga iyang i-extend ang option to purchase. Murag gipay-pass na nimo ang uban pang kontraktor. Di ba? You have the power now na i-exclude nimo ang tanang mga kontraktor kay pwede di ay nimo i-extend ang imong option to purchase. Buot-buot. So pag extend nimo niya ng option to purchase, wala na ilaing makasulod diha sa bidding. Because all the other party, all COMELEC has to do is purchase your machine. So, in other words, wala na di ay laing choice ang COMELEC. Or wala na di ay laing choice na makasulod ang ubang mga contractors. Mauni ang gina-question. Wala akong mag-ingon na mali na siya. Wala akong mag-ingon na sayop na siya. Ang ginasulti lang nako is that mauna siya ang i-question karon sa Supreme Court. So, ang suggestion nako para matapos ng issue, para wala tay risk na mag-manual ta, i-bidding na lang na. Kung daog ang Smartmatic, daog ang Smartmatic, at least wala na yung maka-question. Congressman Carlo Nograles, kingong PICOS machines, nahimong hinungdan sa kontrobersya diri sa siyudad sa Davao ug laing pamparte sa atong nasod. May ngumadi mo nga ang kabalaka sa isgutan ng integridad ug pagpiyal sa PICOS machines. Katubag na? Matod pa sa COMELEC, ang tanang mga glitches daw, tawag nila glitches, na ayos na daw nila. Matod pa nila, all the glitches have been resolved or fixed or whatever. Naayos na daw nila ang mga glitches. Ang pangutana na mo, unsa man niya ang mga glitches? So, ibalik na mo ang pangutana. Kaya dito sa hearing, yung pa sa COMELEC nga, wag na, don't worry because all of the glitches have been fixed, ana. So, yun ko, okay, can you give us a copy of what glitches you found and ano ang inayos ninyo sa glitches? Hantod karon, wala pa nila gi-submit sa Congress. So, we're still waiting. But kung pakinggan ninyo ang COMELEC, matod pa nila, dili na daw dapat katakutan ang PICOS machine because naayos na daw nila lahat ng mga glitches sa PICOS machine. Akining Congressman Carlo Nograles, luwas ba nga isulting kung ang COMELEC magmalaumon lang o musunod lang sa tanang legal nga proseso sa pagpalit ni PICOS machines, imo silang suportahan? Sama sa akong ingon, if they do public bidding, I think hindi na yan ma-question sa Supreme Court. Maging moot and academic na ang issue diha sa Supreme Court. And we will be able to still go with automated election. Kay kung hulaton pa nila ang decision sa Supreme Court, may risk yan. And the risk is, we do not know kailan mag-decision ang Supreme Court. I think a few days ago was the second oral arguments. No? The week before that was the first oral arguments. So I don't know how many oral arguments pa ang naka-line up dyan sa Supreme Court before mag-desisyon ng Supreme Court. And even if matapos ang tanang oral arguments ug ipasubmit sila tanan og mga memoranda or uban pang mga pleadings diha, we really have no control kung kanus ang magdesisyon ang Supreme Court. The only control we have is if we can control or COMELEC can control its own bidding process. So i-submit nila yan sa bidding, mutan academic ng issue, and then wala nang problema. Okay. Sa imong way pabor-pabor nga bana-bana Congressman Carlo, unsa may mahitabo, automated o balik tas manumano karong sunod election? Again, wala na sa akong kamot. Na sa kamot sa Supreme Court karon ug naa pod sa kamot sa COMELEC. Depende kung unsa ang ilang buhaton or dili buhaton. Okay. So I hope na automated. Pero again, that's why naghatag kog ingon aning klaseng suggestion para maka-move on tayo. Pero kung ikaw ang pagbuton, Congressman Carlo, asay maayo automated o manumano? Automated. Basta na ang mga in place ang tanang mga security features o dili i-disable ang mga security features. Mamangganit na atay security features para
i-ensure natong integridad sa balota ug ang pag-ihap sa atong boto. But of course, automated ang pinaka sayon, ang pinaka paspas, ang pinaka mabilis, ang pinaka Supposed to be reliable. Basta na ang security features. Okay, anita sa mga pauta na rap sa itong mga kabarangay. Kining Congressman Carlo Nograles pipila ka bulan milabay, imong gipresidan ang mga airline companies nga pakuskan nila ang kilang kalidad sa serbisyo. Maingon ba nimo nga wa nagpanumbaling kining mga airliners nga mao na tabo tong kaguliang dito sa airport? Di pa lamang dugay nga naglabigit sa usa ka media nga si Montolfo og sa magtiayon nga artista nga si Rimar Santiago og si Claudine Barreto. So usay So showbiz na ta karon. Showbiz na ta karon. Sa tinuod lang, I'm not very clear sa facts of the case. Dili pa kay klaro sa koa kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo, no? Sa akong nabasa samantala, nadungog sa radyo, nakita sa TV, ang point of argument manggod or ang naging simula nitong lahat is pag-offload daw sa bagahe. Now, usapod na sa mga gina-question karon sa mga airline companies na kinilagi siguro dili maayong pag-handle sa bagahe, dili maayo ang pagstorya sa pasahero, etc. etc. Pero kung ang pangutana nimo, imbestigahan ba namo kini? Pagbalik namo sa Kongreso, actually motong hot topic na hitabo to Sunday, no, Domingo. Monday balik na mi sa Kongreso. So karon ang istorya karon diya sa Kongreso is kanus adaw namo imbestigahan kining nahitabo dito sa airport. Kay daghang mga side issues aside from personalities involved, which is showbiz o isang journalist, no? Daghang mga side issues regarding dito sa CCTV, pag-offload sa bagahe, ang pag-delay sa flight, ang pag-handle sa mga pasahero, ang pagpahibalo sa mga pasahero. So, kining tanan sakop ni sa among komitiba, which is the Committee on Transportation, which has been talking about sa kining mga serbisyo lagi sa airline, kining daghan kay mga reklamo regarding certain airline companies. So, mao lagi na. Matod pa namo, I told you so, di ba? Ang inyong palagi namo. Sa mga airline companies, we already warned them, no? Na maoni mga reklamo, ang reklamo sa tube, ang reklamo sa mga ticket, ang reklamo sa delay, ang reklamo sa bagahe, ang reklamo sa pag-handle sa pasahero. So, eto, sumabog na ito. Lagi na. Abot ra gyud. Padahon magyud nga maimbestigahan kini sa Kongreso sa dili madugay, Congressman Carlo? Yes, actually naanay mga resolution calling for investigations on the handling of personnel, the handling of passengers, the handling of baggage. And actually, wala pa man matapos ang among investigations, no? And doon na po yung mga pending bills karon regarding niya ng basic nga mga standards, operating procedures na sa pag-handle sa mga airline companies in connection with kining contract of carriage. Kay kitang tanang mga pasahero sa mga aeroplano or asa bariha in any transportation, public transportation, natay ginatawag na contract of carriage, no? So natay kontrata with the carrier. And right now, ang job namin as congressmen diya sa Kongreso is to put up the policies and the guidelines and the standards and the laws that will dictate kung unsa ba ang mga minimum requirements na kinahanglan buhaton sa mga carriers. Whether airline ba yan, sa vapor ba yan, sa kalsada ba yan, no? Air, land, or sea. Kami ang magsabi o kami ang maggawa ng mga balaod kung unsa ang mga minimum requirements or safety procedures, etc. etc. So, mao ka na nga among ginahiskutan karon with regard to airline companies. So, syempre, tanawon pud namo kung unsa ang mga nahitabo dito sa NAIA 3, unsa nahitabo dito sa mong airline, unsa mga mishandling ang nahitabo sad.
so that we will be able to pinpoint asa ang mga defects or asa ang mga weak points, weak areas, so that we can come up with very good legislation para to avoid kining mga pangitabo, to avoid kining mga future altercations tungod lang kay malagi na mo nang nahitabo. Okay. Isip sa kaabogado, Congressman Carlo, unsa may imong ikatambag karon sa Tulfo Brothers, no? Labot nining mga kontrobersiya nga ilang nasudlang karon. Para kanako, unsa akong advice as a lawyer. Ang advice na ako as a lawyer is simple lang. Keep quiet. Nana ang kaso sa korte. Di ba? Anything you say can and will be used against you in the court of law, hindi, di ba? So, ipaubayan na lang natin yan sa abogado. Kay kung magsigi kag storya, magsigi kag unsa diha, Suspended, ano? oh, yeah, correct. Na-suspended. Unya, basin pwede pa silang filean og laing kaso. Di ba? Whether criminal case or civil case na. And then, doon na pa yung mga repercussions diha na wala ta kabalo. So, para kanako is, ayaw na lang daghan pang istorya, biyaan mo na lang yan, nasa korte naman yan, kesa maglala, kasi pwede pang ma-aggravate ang situation which is, dili po nato gusto. So, kana lang, ang advice lang nako isip po sa kaabogado, mura pog abogado sa nag-advise sa usa ka kliyente na don't talk, don't say anything else, don't make any further comments. No comment na lang. Kay diha na lang nato na hisgutan sa korte. Okay. Sa makausap pa, isip gyapon na usa ka abogado, Congressman Carlo, unsa pud ang imong itambag, advice dito pud sa magtiayong Raymart Santiago ug kang Claudine Barreto. Same lang gyapon. Magano muna keep off the radar usa. No? Kay lisod na kaayo. I mean, kabalo kong medyo juicy na showbiz lagi kayo. Pero may mga temptation sad na pwedeng sakyan lagi kay takabalo. Pero para kanako, as a lawyer, ayaw na lang. Resist temptation. Relax muna. Keep off the radar usa kay lisod na. No? Basin madugangan pa ang problema or mga issues, no? So, ang kuya risky. Ang kuya ulit magpa-interview si Rico yan ba? Kining Congressman Carlo Nograles, si Congressman Manny Pacquiao nga taga Mindanao, makig-away batok sa usa ka Amerikano nga si Timothy Bradley. Dagan sa itong mga barangay, nagpangutan na karon nga ado na ba'y pasundayag, pasalidang libre sa matag barangay sa First District? Sama sa naandan. Same lang yapon. Magpagawas lang yapon taog libre. Basin sa same venue lang yapon, no? Sama sa naandan. So, mao mo na ang atong nahimong tradisyon. So, atong ipadayon. Kung imbitahan ka ni Congressman Manny Pacquiao nga mulupad ka ba paingon sa Las Vegas, aron nga hatagan nimo siya og personal moral nga suporta, Congressman Carlo? Kaya niya na yun. Hindi na kailangan. Hindi naman kailangan dun eh. So, kubala na tagnawang salsa. Okay, kaya niya na yan. Yun lang inako na dili lang siguro. I mean, dili lang ko sa Davao. Yun ako sa iya nga. Sige lang. Anyway, pagawas man ko libre dito sa Davao niya. Kauban man ako ang taga-unang distrito. So, mo-cheer lang mi. Anyway, we will be with you in spirit. So, and of course, in prayer. Ako. Sayod mi Congressman nga nakagamot ang imong suporta, no? Dito kang Manny Pacquiao. Apan ang pangutana din kung madesisyonan ba ka ning awayan ni o ma-knockout ba ni? Kung ma-knockout man, usang round ka, Congressman Carlo? Unta, knockout, win by knockout yan between rounds 8 to 10, no? Pero sa tanaw na ako, decision yan. Decision for Manny Pacquiao. Of course, I'm praying, I'm hoping for a knockout. Pero para ka na ako, I think it will be decision. Manny by decision.
Okay, Raf, murag din na maging nato kapugnan. Yusos na tabil sa ato ka programang Kalambuan Taratanan. O siyempre, atong tagaan pa og mga higayon. Kasi doon na pa ikapabot si Congressman Carlo Nograles sa katawhan ng students dapat. Yes, daghang kayong salamat, Zaldi ug Rafi ug sa tanan mga nagtan-aw karon. Rest assured, magpadayon lang gihapon ta sa atong pag-alagad, pagserbisyo kaninyo, and sa pagrepresentar kaninyo diha sa awanan sa Kongreso. So, padayon kita, mga kaigsunan ko. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. And of course, sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kaninyong tanan, daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay, Raf. Okay, sama sa gihapon, Sals. Gusto na ito pasalamatan. Siyempre, ang nag-preparar sa atong set, si Jack, no? Ug ang nag-panindot sa atong dagway ron, si Roy Nemis, para sa atong makeup. Ug una na ko kalimtan, Sals, gusto na ko imbitahon ang tanang televiewers, no? Dunay concert si Enrique Monray karong May 12, Sabado, alas 7:30 sa Canto Bar dito sa Matina Town Square. Si Enrique Monray, taga Davao na siya, Sals, na musician nga naka-base sa Japan. Busa ayaw ninyog pakyasa sa paglantaw no sa maong konsyerto. Usa kini ka-launching sa album ni Enrique Monray, nga gitawag og Girl from Chernobyl, no? Busa ayaw niyo kalimpi sa kanindot kayo nga konsyerto. Ang dunay staff din ni 60s, 70s, 80s, pati rap apil na, no? Magkita-kita ta dito karong Sabado pohon. Kininyo galas kahanginan, Rafi Bermejo, nag-ingon daghang salamat kaninyo. O sa ato mga televiewers, Attorney Joy Burgos, Karen Lamorina, o Bombet Batid Castillo. May adlaw, Saldi Chato. Kalambuan Taratanan. Maayong adlaw. 29 sa taga-Barangay Balyok ang kursunadang mitapos sa Beauty Care Skills Training Course. Sila gapamatud-an nga makabot ang kaligdong sa panginabuhian kung dili hamili. Sa among halangdon nga Congressman Carlo Nograles, nagpasalamat ko dako sa iya nga paghatag ani nga oportunidad sa amo ang mga ginikanan diri sa Balyok. Sa amo ang Congressman Nograles, nagpasalamat ko sa ugdako sa imuha nga nakaabot diri ang kanang TESDA diri sa among barangay. Dako kay kog pasalamat nga nagkuan siya, nagbugna siya ingani nga sa beauty care, sa kababahian, nga naka-cut-on jud ba, dungagan jud og mga kuan sa mga pinansyal, makatabang. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Dekalidad nga medical nga konsultasyon atong gipaduol sa mga taga-Barangay 26. Wait, kinakain right here, family. Sa doktor, Boss ni Ana. Salamat ko kay natuli ko kay importante ni sa mga lalaki. Nagpasalamat ko kay Guzman Nograles nga naigyatag nga tambal nga libre lang. Beneficiary sa libreng tuli, 80 ka buok, ang sa atong medical, 300 ka buok. Dado ko akong salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyang suporta gyud namo o kay Dr. Solar sa SPMC. Magpadayon ang among pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.